Naging matinding sampal sa katotohanan para sa rehimeng Iranian ang Operation Epic Fury na inakala nilang alam na nila ang lahat sa pagtatanggol laban sa pag-atake. Pero nanonood mula sa malayo si Pangulong Vladimir Putin ng Rusya at siya ay takot na takot. Hindi inasahan ni Putin ang mga pangyayari at ngayon ay labis na natatakot siya dahil kailangan niyang sagutin ang isang mahirap na tanong. Kung nagawa na ito ng Estados Unidos sa Iran, baka susunod ang Rusya? Sa video nung ika-5 ng Marso, sinabi ng Kyiv Post na ito ang tanong ngayon sa Kremlin, habang tinatanggap ng Rusya na nagawa ng Estados Unidos sa Iran ang hindi inakala ni Putin na posible. Patay na si dating kataas-tasang pinuno Ali Khamenei at marami sa kanyang tauhan. Imposible dapat yon. Ang bunker ni Khamenei ay hindi siya naprotektahan. Namatay siya isang araw matapos magsimula ang Operation Epic Fury. Napansin ito ni Putin dahil ipinapakita nitong hindi siya ligtas, gaya ng tatalakayin natin. Labis na nanlulumo din siya sa pagkawala ni Khamenei sa isa pang dahilan. Nawala na naman siya ng kaalyado. At ang paliit na bilang ng natitira niyang mga kaalyado ay hindi sapat para mapanatili ang posisyon ng Rusya bilang isang pandaigdigang geopolitical na puwersa. Pinapanood ng Rusya habang binubuwag ng Estados Unidos ang isang rehimeng mahalaga sa kanila, hindi lang sa digmaan sa Ukraina, kundi pati sa pagpapakita ng kapangyarihan at impluwensya ni Putin sa gitnang silangan. At sa ngayon, nasasaksiyan natin kung paano lalong nagiging desperado ang mga pahayag na dumalabas mula sa Rusya. Ang perpektong halimbawa ay nagmula kay Olga Skabayeva na ayon sa Kyiv Post ay isa sa mga pangunahing personalidad sa telebisyon ng Rusya na sa madaling salita ay isa na namang tagapagsalita ng Kremlin. Sabi ni Skabayeva, nilalabag ng Amerika ang lahat ng moralidad ng tao sa Iran. Nakakatawa na galing pa ito sa Rusya, bansang nagsimula ng iligal na pananakop sa kapitbahay nito dahil lang gusto ni Putin na mas maraming teritoryo. Tapos ngayon, itinuturo pa ang Amerika. Hindi iniintindi ni Putin ang moralidad. Mahalaga sa kanya kung paano nahihirapan ang Russia ngayon at kung paanong babala ang nangyayari sa Iran para sa Russia. Patuloy pa rin ang Russia sa kanilang mga sinasabi. Noong Marso 11, iniulat ng Washington Post na sinabi ng Kremlin na hindi na nila mapagkakatiwalaan ng Amerika sa negosasyon ukol sa digmaan sa Ukraine. Binuod ni Fyodor Lukyanov, analyst ng panlabas ng patakaran ng Russia, ang damdamin ng mga Ruso nang tanungin niya kung paano ka makikipagnegosasyon kung alam mong maaring biglang magbago at direktang umatake sa iyo ang kabilang panig. Totoo nga naman. Mukhang bahagi ito ng plano ng US. Nakikita na natin ang pattern kung paano hinaharap ni Donald Trump ang mga kaaway niya. Lumitaw ang pattern na yon nung simula ng 2026 nang mapatalsik si Nicolas Maduro. Nagsabing gusto makipag-usap ang US, pero biglaan nilang inalis si Maduro sa Venezuela. Sa Iran, sinubukan ng US ang negosasyon sa kasunduang nuklear, pero nauwi sa pag-atake at pagpatay kay Khamenei. Ang maaring nakikita natin dito ay ginagamit ng US ang negosasyon para makakuha ng oras upang maghanda. Kapag handa na, umatake ang US tulad ng sa Venezuela at Iran. Baka nakikita ni Putin ang mga pagkakatulad kahit sa mas malawak na panahon. Ang mga pagkakatulad nito ang sani ng takot, pati ang pinsalang dulot ng digmaan sa Iran sa Russia. Pag-uusapan natin ang pangalawa sa mga pinsalang iyon mamaya, kaya manatili kayo. Maraming dahilan kung bakit nayanig si Putin sa brutal na pagkamulat niya habang pinapanood ang kilos ng US sa Iran. Una, ipinakita ng US na kaya nitong burahin ang buong estruktura ng pamunuan sa loob lamang ng ilang araw. At hindi mahalaga kung gaano man sila kahusay magtago. Patay na si Khamenei. Noong Marso, 6 iniulat ng Sky News na ayon sa Israel, 40 pangunahing commander militar ng Iran ang napatay sa unang airstrike laban sa Iran. Kasama dito ang ministro ng depensa ng Iran, hepe ng sandatahang lakas, at pinuno ng Islamic Revolutionary Guard Corps na si Major General Mohammed Pakbor. Ayon kay Estonian military blogger Arta Rey, pinatay ng US at Israel ang pansamantalang ayatollah na pumalit kay Ali Khamenei. Isang araw lang matapos ang pagtatalaga, sabi ni Rey na ito ang pinakamapanganib na posisyon sa mundo. Dagdag niya, hahabulin nila ang sinumang iluklok ng Iran sa dating posisyon ni Khamenei na parang kuneho. Mukhang nagpipigil pang US kay Mojtaba Khomeini. Siguro para makita muna ang kanyang posisyon. Ngunit malinaw na alam ng US at Israel kung nasaan ang mga leader ng Iran at may kakayahan silang tamaan ng mga ito. Iyan ang dahilan kung bakit natatakot ng husto si Putin. Wala siyang pakialam sa mga militar at politikal na leader na pinatumba ng US at Israel. Ang mahalaga sa kanya, parehong pinatay ng US si Ali Khamenei at ang pansamantalang kapalit nito ng walang kahirap-hirap.
Ipinapakita nito kay Putin na may intelihensya at kakayahan ang US at pagtama sa mga lider na nagtatago. Hindi ito magandang balita para sa Pangulong Ruso na may lihim na lunggas sa ilalim ng Gelendzhik na palasyo. Ayon sa Telegraph, noong Mayo 2023, nailabas na ang mga diagram ng bunker ng palasyo, kaya isa na namang taguan ang nawala kay Putin. Hindi na rin ito mahalaga. Kung magagawa ng US sa Russia ang ginawa nila sa Iran, wala nang mapagtataguan si Putin. Alam yun ng presidente ng Russia. Kaya ang ginawa ng US at Israel sa mga lider ng Iran ay naglabi kay Putin sa posisyon na palagi siyang magbabantay sa kanyang likuran, naghihintay kung kailan siya tatamaan ng US. Lalong lumalala ang takot ni Putin dahil ipinakita ng nangyayari sa Iran ang kahinaan ng militar ng Russia. Pinaalala ni Rey na pumirma ang Russia ng Mutual Strategic Partnership kasama ang Iran at Venezuela na halos katulad ng NATO Artikulo 5. Dapat sana'y nag-udyok ito sa Russia na direktang tumulong sa Iran matapos ang pag-atake sa kanilang soberanya. Wala pa ring tulong. Pwede nating pag-usapan ang tunay na kalikasan ng kasunduang ito na tinawag lang na dokumento ng kooperasyon matapos ang strategic partnership ng iba. Pero mahalaga pa rin ang nilalaman nito. Itinuturing ni Putin ang Iran bilang kaalyadong nais niyang protektahan. Ngunit wala namang ginawa ang Rusya para tulungan ng militar. Sa halip ay nilimitahan lang nila ang sarili nila sa pagbibigay ng ilang impormasyon at mapagkunwaring nagrereklamo tungkol sa ginagawa ng Estados Unidos. Hindi ito estratehikong desisyon para kay Putin, kundi isang pangangailangan dahil alam niyang kulang ang lakas militar ng Rusya para makialam sa krisis. Ngayon, ang digmaan sa Ukraine ay labis na nagpapahina sa militar ng Rusya. Malamang iniisip ni Putin ang opinyon ng natitirang kaalyado ng Rusya habang nakikita nilang hindi niya natulungan ang humihinang rehimen ng Iran. Nakita nila ang pagbagsak ni Maduro, Khamenei at Bashar al-Assad ng Syria kamakailan na halos walang reaksyon mula kay Putin. Ayon kay Wes O'Donnell, pinatunayan na nangyayari sa Iran ang pagkabigo ng mga alok ni Putin sa mga kaalyado tulad ng proteksyon, armas at pangakong malalayo sa mga kaaway. Bukod sa China na hindi umaasa sa Russia para sa proteksyon, ang Syria, Venezuela at Iran ang ilan sa totoong malalakas na kaalyado ng Rusya. Wala namang ginawa si Putin para sa alinman sa kanila. Kaya ang mga mas maliliit na bansa na maaring nag-isip na maari silang umasa sa Rusya para sa tulong sa oras ng pangangailangan ay maaring nagdadalawang isip na ngayon na hayaan si Putin na palawakin ang kanyang impluensya kung wala naman silang natatanggap na kapalit. Lumiit na ang network ng mga kaalyado ni Putin na kasing nakakatakot ng posibilidad na tamaan siya ng Estados Unidos anumang oras. Dagdag pa, may nakita pa si Putin sa Iran hanggang ngayon. Noong Marso 11, sinabi ng Estados Unidos na tinamaan na nila ang 5,000 at 500 target sa Iran. Tandaan, hindi ibig sabihin na nagpakawala sila ng 5,000 at 500 misail at bomba. Mas mataas pang bilang dahil ang ilan sa 5,000 at 500 target ay tinamaan ng paulit-ulit. Ang hukbong dagat ng Iran ay naparalisa, pati na rin ang kanilang hukbong himpapawid at ang buong estruktura ng kanilang pamunuan. Ayon sa Israel, 80% ng air defense network ng Iran ay nawala na noong Marso 5. Ikababahala ito ni Putin dahil gawa ng Rusya ang ilang air defense ng Iran, gaya ng S-400. Hindi nila napigilan ng aerial assault ng Amerika na posibleng senyales kung gaano katibay ang depensa kung atakihin ng Amerika ang Russia. Naubi ito sa panonood ni Putin habang iniligpit ng US ang isang leader na dati hindi nila kayang tamaan. Inalisan nito ang Russia ng mahalagang kaalyado at ipinakita ang kalamangan nito sa ere laban sa Iran. At sa isang Russia na hindi nila pinalilipad ang fighter jet sa Ukraine dahil hindi nila kaya ang init ng labanan. Natatakot si Putin dahil nakikita niya sa Iran ang balangkas ng sarili niyang pagbagsak niya. Kung magdesisyon ng US na simulan ng kumilos laban sa Russia at hindi puro salita, pinakamasakit ito para kay Putin at tumutukoy sa posibleng mangyari sa kanyang hinaharap. Ang ginagagawa ng US sa Iran ay labis na nagpapahirap sa Russia ngayon at wala na magagawa si Putin para pigilan ito. At ito mismo ang mga bagay na tinatalakay namin sa The Military Show. Kung di ka pa subscribed, na yon ang tamang oras. Lalo na kung interesado kang makita kung paano gumagalaw ang kapangyarihan sa mundo. Kung pag-uusapan ang kapangyarihan, mas kaunti na ito ngayon kay Putin kumpara sa kahit anong punto ng kanyang 2.5 dekadang pamumuno sa politika ng Russia. Nakita natin ito sa pagkawala ng mga kaalyado, na ayon sa Chatham House ay malapit nang magdulot ng malaking epekto sa Russia. Kapag nilamon ng digmaan ng Iran at humina ang papel nito bilang panimbang, mawawala ng Russia ng estratehikong kalaliman. Sabi ng think tank,
Posibleng magbago ang geopolitika mula multipolar na balanse na ginagamit ng Moscow ang mga karibal patungo sa mas watak-watak na sitwasyon kung saan magiging reaktibo na lang ang Russia. Sa madaling salita, mawawala ng impluwensya ni Putin sa gitnang silangan at rehiyon ng Gulpo. Nangyayari na ito ngayon dahil ang tanging pag-asa na lang ni Putin sa Iran ay kung hindi tuluyang aalisin ng US ang lahat ng anyo ng rehimen doon. Iyan ay reaktibo, hindi proaktibo. Ang tanging magagawa ni Putin na yon ay umasa sa ibang bansa na gawin ang inaasahan niyang gagawin nito. Walang impluwensyang Russia rito kahit na may mga investment at di-umani partnership sa Iran. Binigyang diin ni Paul Warburg na nagdulot ng hindi inaasang epekto ang digmaan sa Iran sa estratehiya ni Putin sa Ukraine. Ang pagpapakawala ng malalaking swarm ng Shahid drone laban sa mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Simula na magsimula ang digmaan sa Ukraine, tumatanggap na ang Rusya ng Shahid drone mula Iran at natayo ito ng pasilidad para halos makagawa ng mga drone nang hindi na kailangan ng tulong ng Iran. Sinabi nating halos dahil may detalye sa kasunduang ito na di alam ng karamihan pero ibinunyag ni Warburg. Ayon kay Warburg, may matibay na dahilan para maniwala na galing pa rin sa Iran ang mahahalagang bahagi ng mga drone na ito. Kapag nawala ang Iran, mawawala rin ang mga Shahid drone ng Rusya. Kahit kaya nilang gawin ang 70% ng drone, kung kulang pa rin sila ng 10% na mahahalagang piyesa, wala ring silbi ang nagawa nila. Hindi papayag ang Rusya na mawala ng silbi ang Shahid dahil dito nakasalalay ang estratehiya ni Putin ngayon. Makikita ito sa mga numero. Sabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, pinalipad na ng Rusya ang 57,000 Shahid o Shahid-type drone sa Ukraine mula nang simulan ni Putin ang pananakop. Tumataas ang mga pag-atake gamit ang Shahid mula kalagitnaan ng 2025. Noong Enero, iniulat na nagpalipad ang Rusya ng 4,000 at 400 Shahid-type na drone sa Ukraine, katumbas ng 100 at 40 kada araw. Minsan, umabot sa 700 drone ang bawat bugso ng mga swarm na pinapakawala ng Rusya, kung saan ang layunin ni Putin ay magdudot ng pinsala kung saan niya kaya. Pero ginagamit din ng malalaking swarm na ito para lituhin ang depensa sa himpapawid ng Ukraine, para makalusot ang mas mapaminsalang mga misil ng Rusya. Tidagdag pa ang pag-aaksaya ng mga kagamitan dahil kailangan gumamit ang Ukraine ng mga misil at salubungin ng mga drone para mapatigil ang mga Shahid. Kaya ang drone ng Iran ay naging paraan ni Putin para pahirapan at ubusin ang mga rekurso ng Ukraine. Maaring mawala ng lahat na yon, na bumagsak ang rehimen ng Iran at kung magtagumpay ang Amerika at makapagtalaga si Pangulong Donald Trump ng nais niyang leader, posibleng hindi na bumalik ang mga Shahid. Ramdam ito ng Russia ngayon, lalo na't kailangang magpokus ang Iran sa paggawa ng sariling Shahid drone para sa Operation Epic Fury. Ang mga naipong Russian Shahid ay tatagal lamang ng ilang panahon bago kailanganin ng Russia ang mas marami pang piyesa na tanging mula lang sa Iran nila makukuha. Sabi ni Warburg, posibleng kailanganin ng Russia na bawasan ng gamit nilang maraming drone na magpapagaan ng pressure sa air defenses ng Ukraine at pipigil sa pag-atake ng Russia na makakaapekto sa kanilang pag-usad sa lupa. Ang meron tayo dito ay ang tanging tunay na epektibong estratehiyang militar ng Russia na unti-unting pinahihina. Pilit na kumakapit ang Russia sa ilang positibong bagay, gaya ng tatalakayin natin sa dulo ng video. Pero may isa pang aspeto ng geopolitical na laro na nararamdaman ni Putin na unti-unting dumudulas sa kanyang mga kamay. Habang inilalantad ng pagkawala ng Iran ang huminang kalagayan ng industriya ng paggawa ng armas ng Russia, inilalagay ng Ukraine ang sarili nito bilang isang nangunguna sa mundo pagdating sa teknolohiya ng drone. Kaya't naging oportunidad para kay Zelensky ang digmaan sa Iran upang palalimin ang ugnayan ng Ukraine sa US. Nagbabago na ang sitwasyon dito. Nahaharap na ang Russia sa katotohanang bumagsak na ang bahagi nito sa pandaigdigang merkado ng pag-export ng armas sa 6.8% pagsapit ng 2025 kumpara sa 21% na hawak nito mula 2016 hanggang 2020. Ngayon, binibigyan ng digmaan sa Iran ang Ukraine ng pagkakataon na iposisyon ang sarili bilang mas magandang pagpipilian, hindi lang para sa US, kundi pati na rin sa ibang mga bansa na bumili mula sa Russia. At pagkatapos ay nakita nilang pumalpak ng husto ang mga armas na ibinenta sa kanila kapag hinarap ang lakas ng Amerika. Paano ito nangyayari? Noong ika-6 ng Marso, iniulat ng politiko na inalok ni Zelensky ang US at mga Gulf na bansa na tinarget ng Iran ng advisory service tungkol sa missiles at drone. Partikular na nakipag-usap ang US na maaring magresulta sa pagbabahagi ng Ukraine ng ilan sa kanilang teknolohiya sa drone na magpapahintulot sa Amerika na hindi na gumamit ng mamahaling mga missile para labanan ang mga Shahid ng Iran at sa halip
ay gumamit ng mas murang mga paraan na na-develop ng Ukraine sa 4 na taon ng pakikipaglaban sa Russia. Sabi ng BBC, may mga Ukrainian drone expert na ipinadala na sa Saudi Arabia, Qatar at UAE. Ayon sa Ukraine, 11 bansa kasama ang US ang humingi ng tulong nila rito, na tiyak makakasakit kay Putin. Dapat sanang Russia ang bansang inaasahan ng ibang bansa pagdating sa armas. Ngayon, Ukraine na, at ang mga estratehiya sa drone na ibinibigay ng Ukraine ay napatunay ang epektibo mismo ng bansang nagbibigay nito. Kung pag-uusapan ng impluwensya, lalo na sa gitnang silangan, tinamaan si Putin ng dobleng dagok. Nawalan siya ng impluwensya habang lumalakas naman ang Ukraine. Kung patitibayin pa ng US at Ukraine ang ugnayan, posibleng mas malinaw ang palitan ng pabor sa hinaharap. Nagbibigay ng drone akala mo ng Ukraine sa US, kaya posibleng magbigay ang US ng mas maraming air defense missile sa Ukraine bilang direktang kapalit, sa halip na pahirapan pa sila para makuha ito. O kaya naman ay bigyan ng US ng pahintulot ang Ukraine na gamitin ang mga ATACMS missile sa mas maraming pag-atake laban sa Russia kaysa sa kasalukuyan. Mayroong tiyak na antas ng politikal na paligsahan na nangyayari dito, at kailangang tanggapin ni Putin na wala siyang kontrol sa alinman dito, tulad ng marami sa mga naging epekto ng Operation Epic Fury. Gayunpaman, pilit pa rin kumakapit ang Russia sa mga positibong bagay. Tulad ng binanggit ni Warburg, may ilan na nagsasabing inuubos ng US ang kanilang mga inventaryo sa Iran, kaya't mas hindi na ito magiging banta sa Russia sa hinaharap. Ayon sa Fortune, may ilan sa US na nagsasabing ginagamit ng Administrasyong Trump ang sinasabing paubos na inventaryo ng armas bilang dahilan para hindi ipadala ang mga ito sa Ukraine. Ito ay isang makatwirang punto, ngunit hindi nito isinasaalang-alang ang katotohanan. Mas naging epektibo ang mga armas na ito sa halos 2 linggo ng labanan sa Iran kaysa sa halos anumang nagawa ng Russia sa loob ng 4 na taon sa Ukraine. Oo, issue ang inventaryo. Pero hindi rin naman walang katapusang armas ang Russia matapos gamitin ang karamihan sa Ukraine. May usaping pera rin dito dahil ginagamit ng Iran ang natatanging alas nila sa pagsasara ng kipot ng Hormuz. Tumaas ang presyo ng langis, pabor kay Putin at salim niyang fleet na nagbebenta ng ipinagbabawal na langis ng Russia. Pero kahit yon, hindi pa rin ganon kalaking biyaya para sa Russia gaya ng inaasahan ni Putin. Sabi nga ni Warburg, pansamantala lang ito at hindi pang habang buhay ang pagsasara ng kipot ng Hormuz. Habang humihina ang Iran, mawawala rin kontrol nito sa kipot. Iyan, kapag pinagsama sa pag-stabilize ng insurance at pagbibigay ng proteksyon sa mga komersyal na barko, gaya ng sinabi ng Pransya na gagawin nila sa pamamagitan ng isang bagong misyon ng depensya na inihahanda nila kasama ang kanilang mga kaalyado, ay nangangahulugan na panandalian lang ang anumang benepisyong pang-ekonomiya na mararanasan ng Rusya. Kumakapit sa patalim si Putin kung tingin niya mas mahalaga ang 2 posibleng benepisyo kaysa sa lahat ng negatibong epekto ng US sa Iran. Mabibigo ang produksyon ng Shahid kapag naparalisa ang rehimen ng Iran. Nawala na sa Rusya ang dating geopolitical na impluwensya, lalo na't nabigo ang sandata at Kremlin nitong protektahan ang Iran. Tungkol naman kay Putin, nakita niyang napatalsik na ng US at Israel ang 2 lider na Iran. Kaya rin gawin yun ng Amerika gamit ang malakas nilang puwersang panghimpapawid, network na intelihensya at advanced bunker-busting missiles. Habang nangyayari ito, ang Ukranya ay nagpapalakas ng impluwensya at pinatitibay ang mga ugnayan, na lalo pang nagpapahina kay Putin. Maharing hindi bumagsak ang isang bunker buster sa isa sa mga palasyo ni Putin. Pero kahit hindi mangyari yon, alam ni Putin na siya na ang susunod. Maaring mamatay siya, maaring hindi. Tiyak na, darating ang panahong halos tuluyan ng mapatahimik ang kanyang boses sa geopolitika. Nakita na nating mangyayari ito noong Enero nang sumiklab ang protesta sa Iran at bantaan ng US ang rehimen ng bansa. Sinabi namin noon na masama ito para kay Putin. At malalaman mo kung bakit kapag napanood mo ang aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang mas marami pang pagsusuri kung paano naapektuhan ng digmaan sa Iran ang higit pa sa rehimen ng Tehran. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.